Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng games ko sa IGB Malaysian Chess Festival. So ito na po yung game number 8, so round number 8 na po tayo. Ang kalaban natin dito ay si International Master Nitin Sentivel. Ayan, so yung previous round, kung napanood nyo po, yung kalaban natin ay yung Grandmaster, medyo nabutata tayo doon, no? Kasi medyo talagang malakas yung GM na yon. So, ito yung game right after nung laro ko sa Grandmaster, nakuha ko na naman Indian IM. Ayan, so tingnan natin kung ano pong nangyari. Ako po yung white, yung black ko po yung kalaban. Ito po nag-start with Knight F3. Ayan, so Knight F3, Knight F6, C4, G6, and then pagka D4, Bishop G7, G3, castling, Bishop G2, and then D6. Ayan, so ito po yung tinatawag na King's Indian Defense. So parehas kami naka-fianchetto, and actually ito pong King's Indian Defense, isa ito sa mga favorite kong kalabanin. Ayan, so sabi ko medyo okay kaagad Mukhang siniswerte sa opening, no? So, castling. Kaso dito, tumira siya ng sideline. Yung linya na hindi ko masyadong alam, hindi ko masyadong aral. So, actually, itong tira na to, pang-anim na linya. Pang-anim na pinakasikat na linya, Bishop F5. Ayan po, 142 games lang ang naglaro nito. Kasi, talaga kakaiba yan. Nilalabas agad yung bishop. Usually, ang dinidevelop dyan itong knight, no? Either dito or dito. Tapos mag-e5. Yan ang usual break dyan sa King's Indian Itong bishop F5, ang gusto niya ipasok yung knight niya sa E4. Tapos gagawa siya ng outpost doon. Ayan. So, ang linya po dito is knight C3. Parang, kumbaga itong linya dito, alam ko pero hindi ko masyadong alam. Ayan. So, alam ko mga bahagyang kaalaman lang. Hindi ko talaga siya memorize na talagang parang nasa puso, no? Kasi ito po, kukonti nga lang tumitira. Minsan-minsan lang lumabas. So, ayan. Pagka knight C3, knight E4, yan po ang linya dyan. And then, pagka knight D5, C6, knight E3, Bishop C8. So talaga kakaiba yung tira nitong IM na ito. Kakaiba yung style niya. No? Pagka Queen C2, alam ko ang ginagawa dyan, ini-F5. Ayan. Ganyan ang ini-expect kong kakalabasan. So malamang mag-double fianchetto ko. Ganyan. Pero ang style niya, imbis na mag-F5, umatras. So kung mapapansin nyo po, lumabas to, umatras, pumasok to, umatras. So talagang iba style nitong IM na ito. Mga freestyler po yung nakalabang ko. Ayan. So nag-bishop D2 ako. Ayan. Siguro ito medyo mali kasi parang na-misplace to dito. Baka dapat nag-B3 na lang ako At although by the way, ito pong larong ito parang novelty na. Wala na pong ibang naglaro dito based sa aking database. Kasi nga, iba-iba yung style niya, no? Nagde-develop sa bayatras. So, B3, ang kinatakot ko dyan, baka mag-Queen A5. Pagka Bishop B2, baka dito pumunta tong Queen, biglang manggulo dito. Ayan, Bishop H3. Pangit pala yan. H4 lang pala. Yun lang palang pangontra dyan. Hindi na siya makaka-atake. Tapos siguro Rook D1. At least may natutunan tayo. Next time alam ko na. Kaso natakot po ako doon kaya tinutukan ko yon para stopping yung ganong idea. Knight B, D7, Rook FD1, Rook E8, Bishop C3. Ayan, para stopping yung idea niyang E5. So pagka nag E5 dyan, kain. Nakapin yung knight. So ang titira is Queen C7
and then rook a c1. So actually dito po, alam ko medyo lamang ako sa development. Ayan, so parang sabi ko, slight advantage ako siguro dito kasi mas develop na lahat ng pyesa ko, nasa gitna na lahat. Kaso, ang nakakainis po dito is itong knight. Ayan, nahaharangan niya yung pawn ko. Dapat nandito yan, nasa e4 yan. Para siyang misplaced itong knight. Ba't ba nagkaroon ng knight dyan sa gitna? Ayan. So, nag a5, b3, and ang plano ko sana, pagka nag e5 siya, which is yung ine-expect ko, no? Kakain, kain, and then c5. Ayan. So magagawan ko ng paraan itong knight na to, lalabas papuntang c4, papuntang d6. Sabi ko, gaganda. Pagka halimbawa nag-bishop h6, gaganito lang. Tapos once again, yung knight po, papasok doon sa outpost. Yan po ang expected kong line. Which is equal lang. Sabi po ng ating engine. Ayan, no? Kasi medyo lumalamang pa nga ng konti yung ano, no? Yung itim with bishop f8. Pero yan, hindi ko na po yan nakita. Hindi ko na na-analyze yan. Kasi ang ginawa niya, nag-bishop h6 siya. Ayan, so tinamaan yung knight natin na hindi ko tuloy maigalaw kasi nakapin, no? So, bishop d2 and bishop g7. Ayan. So dito po, ang nangyari, bumalik siya. Pagkabalik, nagtabla na po kami. Ayan. So, medyo disappointing ng konti kasi gusto ko sana magpilit pa. Kaso, nahihirapan ako dito sa knight na to na nakapino, nakaharang dun sa idea ko sanang magpupush ng pawn. Ayan. So, halimbawa kasi baka pagka nag d5 baka mabutasan eh. Sabi ko baka mabutasan tayo dito. Magka-outpost siya sa c5. Ayan ang ayaw ko. Pag kumain, kain, outpost oh. Tapos gaganon. Yan ang mga iniiwasan ko. Hindi ko naman mai-atras yung knight. So yan ho yung isang paraan sana para magpilit pa. Pero sabi ko hindi na ako naniniwalang magandang idea ito kasi umaatras na yung knight, tapos saan pa pupunta yan mamaya, no? Dito o babalik din. So sabi ko hindi siya maganda. Pero in hindsight siguro dapat nilabang ko pa. Kasi pag e4 kasi ito talaga knight yung magiging problema, oh. Hindi siya nagkakaroon ng magandang square. Ayan, so around equality lang naman. And mataas yung rating ng kalaban natin. Tapos galing tayo sa talo. Yun, nag-decide akong itabla yung round 8 game. So actually ito pong game na ito, ano pa eh, kagabi pa ito natapos. Ano? Kaso, hindi ko po nagawa ng video agad kasi kinailangan ko yung oras para mag-prepare. Yung round 9 game kasi, very, very crucial. At yun ang actually money game yung pagka nanalo kami pera, kaso pagka natalo wala. So kaya hindi ko siya kagad na i-video. So ayan po, abangan nyo po yung round 9 game ko. I-video ko rin yan pagkatapos nito, gagawin ko na po kagad. At ayan, so hopefully na-enjoy nyo po itong video na ito and sana meron po kayong natutunan. So kung meron kayong natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.